Guys, good morning sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Tayo po yung muli magkita-kita at mag-usap-usap mga kababayan at ating mga kababayan dyan sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo mga kababayan. Ating mga OFW, ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay. At aking lang advice sa inyo mga kababayan, huwag kayong sali sa mga rally dyan sa ibang bansa, kasi kawawa ang inyong mga pamilya dito sa Pinas mga kababayan. Huwag na po kayong sumali sa mga rally dyan mga kababayan. Dito naman sa ating mga kababayan sa Pinas, maraming salamat kasi andyan kayo palagi nag-aantabay sa mga kaganapan sa ating mga politiko dito sa ating bayan mga kababayan. Dahil ang ating mga politiko mga kababayan, alam nyo na, they are not serving for the Filipino people, they are not serving for the constitution of this country mga kababayan. They are serving for their own interests mga kababayan, lalo na po yung mga 13 hudas na mga politiko mga kababayan. They are serving for their own interests, lalo na sa Mr. 10K dyan mga kababayan. Lahat na lang ng mga kabalastugan, lahat na lang ng mga kabastusan, lahat na lang ng negatibo sa bayan natin ay maririnig mo sa kanila mga kababayan. Kaya I advise sa ating mga kababayan pagdating sa mga eleksyon, pagdating itong eleksyon mga kababayan, please vote wisely mga kababayan, kasi tayo rin naman ang naghihirap, tayo rin naman ang naapektuhan. Kaya please vote wisely mga kababayan, kasi ang ating mga politikon sa panahong ito mga kababayan ay lalo na sa Senado ay hindi na talagang nagdilingkod sa bayan, hindi na nagdilingkod sa batas, hindi na nagdilingkod sa kanilang mga nasa sakupan, lalo na mga senador. Ang sakop niya ay Luzon, Visayas at Mindanao, ang laki ng kanyang nasa sakupan. At maraming salamat sa ating mga kongresista na patuloy naglilingkod sa bayan natin, patuloy na nagsiserve sa mga taong bayan, sa kanilang constituent mga kababayan. Kaya maraming salamat sa kanila. At tayo mga Pilipino, tayo mga mamamayan ng bansang Pilipinas, ay mag-isip-isip na po kayo mga kababayan kung sino ang inyong iboboto sa darating na eleksyon. Kasi ngayon pa lang mga kababayan, lalo na po ang mga Duterte camps, ay iba na ang kanilang mga pinagsasabi below the belt ng mga kababayan. Lalo na po ito ang kanilang mayor dyan sa Davao mga kababayan. Hindi na maganda ang kanilang mga pinagsasabi, lalo na ang kanilang mga supporters, lalo na itong isang taga vice mayor ng Isapila mga kababayan. Yun, may kaso na, 4 na kaso ang kinaso sa kanya mga kababayan, kasi too much, nasusobrahan na yung mga ito mga kababayan sa mga fake news. At ang mga pinifeed sa mga Pilipino ay mga maling impormasyon mga kababayan. Kahit sa batas ay talagang binabali nila yung batas para lamang sa kanilang kapangakanan mga kababayan. Kaya ang bayan natin, ang imahe ng bayan natin mga kababayan ay sobrang negatibo sa ating mga karating bansa, sa international communities mga kababayan. Kaya dapat mga kababayan, mag-isip na po tayo at huwag na po tayong magpabula, huwag na po tayong magpabudol sa mga kanilang pinagsasabi. Nakikita nyo naman mga kababayan ang 13 hudas na senado mga kababayan, kung ano ang kanilang script, kung ano ang kanilang drama, kung ano lahat ang kanilang dapat gagawin mga kababayan. Kaya tayo mga mamamayan, sa atin ang kasagutan mga kababayan.
Kasi kung magpapatuloy tayong magpapaloko, magpapatuloy tayong magpapudol dito sa mga senador na ito, sa mga politikong ito, mga kababayan, ay walang mangyayari sa bayan natin. Walang mangyayari sa bansang Pilipinas natin, mga kababayan. Kaya magpapasalamat pa rin tayo sa ating mahal na Pangulo na si PBBM na patuloy gumaganap sa kanyang paglilingkod sa bayan. 10 ng kanyang mga kasamahan sa executive branch, mga kababayan, at patuloy natin pagdasal ang kanilang kaligtasan, ang kanilang, at bigyan sila ng katalinuhan ng ating mahal na Panginoon, mga kababayan. Bagamat maraming negatibo sa kanya, pero hindi niya iniinda. Sige lang siya ng sige sa pagtatrabaho para sa bayan natin, sa paglilingkod sa bayan natin, mga kababayan. Kaya tayo, mga kababayan, sa atin mga kamay ang kasagutan. Uli kong ina-advise sa inyo, mga kababayan, na magbuto tayo ng tama at magbuto tayo sa mga politikong talaga nagmamahal sa bansang Pilipinas. Ako rin, mga kababayan, dati rin akong supporter niyang mga Duterte noong araw ng 2016 nang siya tumakbo bilang presidente. Nakikipag-away, nakikipagdebate hanggang siya'y manalo, mga kababayan. Pero nang siya'y minura niya ang Panginoong Diyos, minura niya kung ano-ano pa mga pinangsasabi niya, at araw-araw na lang maririnig ng mga kabataan, mura dito, mura doon, umaga at gabi. Kaya mga kabataan ngayon ay akala nila tama lang ang pagmumura, mga kababayan. Kaya mag-isip na po tayo, mga kababayan. Mag-share po kayo ng mga magagandang nakikita sa bayan natin. Kikita nyo po ang ginagawa sa bayan natin, hindi puro negatibo lamang ang inyong napapanood, mga kababayan. Magpanood po kayo sa PTV4, sa RTBM, sa government-owned TV station and radio station, mga kababayan. Doon makikita nyo lahat na ginagawa ng ating bayan, na ginagawa ng Marcos administration, mga kababayan. Kaya please share sa mga positive sides, hindi sa mga negative sides sa bayan natin. Hindi katinan nyo po yung Japan, wala kami masyadong makikitang puro negative ang kanilang sinasabi, kundi puro positive, para marami tayong investors, marami tayong tourists na dumadating sa bayan natin, mga kababayan, o lalong lumalago ang ating ekonomiya, mga kababayan. Kaya please, ulitin ko, 2028, mag-isip tayo kung sino ang tamang ibuboto para sa bayan natin, para maglingkod sa bayan natin, mga kababayan. O siya, sige, dito na lang tayo. Please comment down below dyan, mga kababayan. Please like and share. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye bye. God bless us all.